Kumusta po, Sir Neb? Sana ay maayos lang po ang kalagayan nyo at ng pamilya nyo. Lalo na at tuloy-tuloy po ang bagyo ngayon. Ganoon na rin sa listeners ng channel nyo. Sana ay ligtas kayong lahat. Gusto ko rin sanang magbahagi ng nakakatakot kong karanasan dito sa channel nyo. Tawagin nyo na lang ho akong LJ. Dito na ako nakalagi sa Maynila ngayon, pero tubong Romblon talaga ako. Noong hindi pa ako nakaluwag-luwag at wala pa akong permanenteng bahay dito sa syudad, umuuwi talaga ako sa Romblon para dalawin ang kaisa-isang tao sa buhay ko na tumaguyod sa akin hanggang sa nakapagtapos ako at nakahanap ng matinong trabaho. Si Lola Ising. Yun nga lang, 1 o 2 linggo lang ako namamalagi roon kasi kailangan ko talagang maghanap ng pera. Pantustos na rin sa mga gamot na kailangan ng itik ng lola ko. Gusto ko nang ibahagi yung one time na umuwi ako sa probinsya at nadatnan ko ang mga kamag-anak na hindi ko naman nakita kailanman sa buhay ko. 2 babae yon, puro may mga edad na rin. Hindi na rin ako nagtaka noon nang sabihin ni Lola na tita ko yung may mahabang buhok at yung kasama naman niya ay kasambahay nila. Dahil kahit papaano naman ay namumukhaan ko sa mga picture noon si nanay na nakasabit sa dingding namin. Yung sinasabi ni Lola na tiya ko ay may hawig kay nanay. Nangangamusta lang daw ang mga ito kay Lola. Siyempre ay binati ko na rin sila at maayos ko naman silang pinakisamahan. Pero naging mailap ako sa kanila. Hindi ko lang siguro talaga feel, Sir Neb, na malagi sila ng ilang araw sa amin at sa loob ng maikling mga araw na iyon ay may weirdo akong karanasan at na-confirm ko naman yun kay Lola nung makaalis na sila. May habit kasi ako na manigarilyo muna bago matulog. Dala na rin siguro ng stress ko noong nagsisimula pa lang ako magtrabaho sa Maynila at paninigarilyo ang naging sandalan ko. Gabi-gabi ay lumalabas ako para manigarilyo. Sinisiguro ko lang na hindi ako mahuli ni Lola dahil ayaw pa naman niya na magkaroon ako ng bisyo. Habang naninigarilyo ako ay maya-maya ay may naririnig akong kaluskos. Noong una ay hindi ko yan pinansin pero habang patagal ng patagal ay nakakairita na ito. Kaya hinanap ko yung pinanggagalingan nun. Galing yon sa kwarto ni tiya. Nang silipin ko, laking gulat ko na lang na imbes na si tiya ang makita ko ay isang malaking halimaw ang nasa loob. Hindi lang ito simpleng aso, kung hindi ay naglalaway na rin ito at namumula ang mga mata. Asong ulol kaagad yung pumasok sa isip ko. Kaagad kong pinatay ang sigarilyo at ginising ko si Lola. Hindi na ako nagpaliwanag sa kanya at agad akong tumungo sa kwarto ni tiya. Naghanda ako ng iilang mga gamit na pwede kong ipanghampas sa asong ulol na yon. Kagaya na lamang ng kaldero at walis tambo. Ngunit pagbukas ko ng kwarto ni tiya ay tumambad lang sa akin ang mahimbing na natutulog na tita ko. Agad naman na hinila ako ni Lola noon papunta sa kwarto niya. Pero napansin ko rin na siniguro niyang hindi nagising ang tiya ko. Doon ay sinabi ko ang tungkol sa asong ulol na nakita ko sa kwarto ni tiya. Laking gulat ko noon nang sabihin ni Lola na si tiya raw yon. Nakuha niya raw ito sa una niyang asawa na isang aswang. Hinuha lang naman ni Lola pero ang sabi niya ay baka nakuha niya raw ito habang nakikipagtalik doon sa lalaking yun. Hindi naman daw yun nananakit o ano. Nagpapakita lang daw yun ng ganoong anyo at hindi rin naman tumatagal ng 5 hanggang 10 minuto. Kaya huwag raw akong mabahala. Sa totoo lang mas nabahala ako, Sir Neb, nung tanungin ako ni Lola tungkol sa kung bakit gising pa ako. At doon naamoy niya yung sigarilyo sa hininga ko
Nabuking ako. Hindi talaga ito maalis sa isipan ko dahil kasabay ng pagtuklas ko sa sekreto ni Tia ang malakas na paghahampas sa akin ni Lola dahil nalaman niya ang bisyo ko. Hanggang dito na lang siguro, Sir Neb. Hindi man gaano nakakatakot pero ito ang naging karanasan ko sa tiya ko na hanggang ngayon hindi ko na nakita pa ulit. Teenager pa ako nang mangyari ito, Sir Neb. Tawagin niyo na lang akong Tim. Hindi ko na lang po sasabihin kung ano ang pangalan ng ospital na to pero located ito sa Mandaluyong. Lumaki kasi akong sakitin kaya madalas rin akong laman ng ospital. Nangyari ito ng isang gabi napagdesisyonan kong gumala sa mga pasilyo imbes na matulog na lang at magpahinga. Naka-private room din kasi ako at nagkataon din noon na malalate daw si Mama dahil sa trabaho. Habang nag-iikot-ikot at nagtatago sa mga nurse, lalo na sa mga pamilyar na mukha sa akin, ay isa-isa kong tinahak ang mga hallway. Nagawa ko na rin kasi ito dati, Sir Neb, at doon ko nalaman na may mga kwartong hindi nagsasara ng kani-kanilang mga pintuan. Kaya minsan nasisilip ko kung sino ang mga tao sa loob. Pasensya na kung may pagkatsismoso ako noon at medyo walang respeto sa privacy ng iba at tinetake advantage iyon. Yun lang kasi talaga ang libangan ko dati at laman ng diary ko. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang hallway na hindi ko napuntahan. May ilang mga nurse din kasi na nakapagsabi sa akin na restricted area daw iyon sa mga kagaya kong bata pa. Siyempre ay dahil sutil naman ako noon, hindi ko yan pinansin at agad na tumungo sa hallway na yon. Buti na lang talaga at walang mga nurse na nagawi doon nung mga oras na yon. Kung hindi ay lagot talaga ako. Inisa-isa ko ang mga kwarto hanggang sa makarating ako sa room 278. Bukas yun at talagang nakuha nun ang pansin ko dahil may nakita ako na anino ng babae na sumasayaw. Hindi ako sigurado kung kandila ba yun, Sir Neb, pero kasi parang sumasayaw rin ang tanging liwanag sa kwarto niya. Kaya yun ang pumasok sa isip ko nung mga oras na yon. Wala namang tugtog o kung ano paman, pero nakakapanindig balahibo lang talaga dahil bigla-bigla na lamang itong tatawa at maglulupasay sa sahig na animoy sinasapian ng demonyo. Noong una ay pinipigilan ko lang ang tawa ko, pero napalitan iyon ng takot at nginig nang makita ko ang anino na nakadapa na at unti-unting lumalaki. Hindi lang yon, para bang humuhulma ito ng isang halimaw na may makakapal na balahibo at matutulis na kuko. Hindi ko na nagawa pang silipin kung sino ang nagmamay-ari ng anino na yon o kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. Dahil sa buong pagkakataon na iyon, sa siwang ay anino lang ng babae na biglang naging halimaw ang nakita ko. Dahil sa kuryosidad at takot ay naikwento ko iyon sa nurse, kahit na alam ko naman na mapapagalitan ako. Pero tumawa lang siya at saka sinabi niya raw na restricted area iyon para sa mga gaya ko ay dahil daw doon nilalagay pansamantala ang mga baliw na naubusan ng kwarto sa psych ward. Nang sabihin ko naman ang tungkol sa nangyari sa babaeng iyon, ay imposible daw ang iniisip kong aswang iyon dahil hindi naman daw totoo ang aswang. Pero Sir Neb, kahit na medyo may edad na ako ngayon,
Sigurado ako sa nakita ko, kahit anino lang yon. Totoo ang mga aswang at isa ang babaeng iyon sa kwartong sinilipan ko. Sana ay mabasa ho niyo ang kwento kong ito. Avid listener niyo kasi ako, Boss Creepypasta, at madalas ko itong pinapakinggan ang channel niyo sa tuwing nag-hike ako, lalo na sa mga matatarik at medyo delikadong bundok. Kung tatanungin niyo ako kung bakit ganito ang trip ko, yun ay dahil mas sinisipag akong maglakad at damang-dama ko ang kilabot sa katawan ko. Sa totoo nga ay may kaugnayan din dito ang kwento ko. Habang nag-hike kasi ako noon sa isang liblib na bundok at medyo madulas at maputik na trail sa isang tagong probinsya, while listening sa channel nyo, nakaranas ako ng kakaibang pangyayari. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano ko ba ikakwento ito na para matakot din ang mga nakikinig sa inyo. Dahil hindi lang kasi ito ang naging karanasan ko na kakaiba habang nag-hike. Lalo na kung mga probinsya ang lugar na napipili. Isa lang ito sa mga iyon. Nasanay na lang kasi ako. Pero ayun nga, ikikwento ko na lang ang isa sa mga yon. Medyo maputik din sa araw na yon dahil umulan kinaumagahan. Buti na lang at ambon lang naman at hindi naman ako pinagbawalan na mag-hike. Isa pa, expert na rin kasi ako at kilala na ako ng mga nagmamanage doon. Habang nag-hike ako ay inabot na rin ako ng gabi. Pero dahil nga sa medyo maputik, nahirapan akong maghanap ng lugar kung saan ko isa-set up ang tent ko. Kaya naman, patuloy lang ako sa paglalakad. Dahil sa inabot nga ako ng gabi, ay nag-expect ako ng mga kaluskos ng hindi lang ng mga puno, kundi ay mula rin sa mga nilalang na iyon. Kung ano ang mga iyon at kung naisip nyo ang mga aswang, ay tama ho kayo. Sa katunayan nga ay napapalibutan na nila ako sa mga oras na iyon. Hindi naman kasi nila matago ang mapupula nilang mga mata sa dilim, kung kaya alam kong nandyan lang sila sa paligid. Minamatyagan ko lang din ang galaw nila, kagaya ng pagmamatsyag nila sa galaw ko. May hawak akong itak noon sa kaliwa kong kamay at asin naman sa kanan dahil kaliwete ako. Sinabi ko na nagmamatsyag lang dahil hindi naman lahat ng aswang ay may masamang balak, Boss Neb. At para na rin sa kaalaman ng mga tagapakinig nyo, ang iba ay nagmamasid lang talaga sa mga dayo. Kaya kung hindi kayo aatakihin, ay mas mabuti na lamang na huwag nyo rin silang pangunahan. Nakita ko sa mga panahon din na yon ang pagdulo ng kanilang mga laway at mga marka ng kanilang mahabang kuko sa puno. Nakakakilabot talaga kung first time mo yon. Pero dahil sanay na nga ako at sa kabutihang palad ay hindi naman nila ako ginalaw hanggang sa maitayo ko ang tent ko. Masasabi ko na isa sila sa mga aswang na hindi dapat katakutan. Pero you'll never know kasi kinaumagahan may baboy ramo akong nakita hindi kalayuan lang sa kinapupwestuhan ko at wasak-wasak ang katawan nito at hindi makita kung saan ang lamang loob. Kaya nakakapangdalawang isip rin. Mabait ba talaga ang mga aswang na yon o nagkataon lang na naroon ang baboy ramo na una nilang nakain? Ayun lamang ang akin, boss. Maraming salamat sa pakikinig at pagbabasa nito kung sakali.
Mawirduhan po ba kayo sa akin kung sasabihin kong sa basement namin may nakapreserve na ulo ng aswang? Baka isipin niyo po na nagbibiro ako o kung anuman. Pero totoo ang sinasabi ko. May ulo talaga kami ng aswang sa basement namin at galing pa yon sa tatay ng lolo ko. Nag-send po ako ng surat sa inyo, Sir Neb. Sana ay mabasa niyo rin ito dahil hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko. Sa akin na kasi ipapamana ang bahay at yun nga ang problema. Hindi ko alam kung itatapon ba ito o ipapalibing o isosurrender sa kung sino man na naniniwala sa mga aswang o ano. Ang tatay kasi ng lolo ko ay isang albularyo at hindi lang simpleng albularyo, kung hindi ay kilalang kilala ito dati sa lugar namin. Marami na rin itong natulungan at ang tinuturing daw nitong pinakamalaking achievement ay ang mapugutan niya ng ulo ang isang aswang na naging kalaban nito. Kaya pinagpapasapasahan ito na para bang trophy hanggang sa makarating na nga sa henerasyon ko. Kung nagku-curious po kayo kung anong itsura i-describe ko na lang. Hindi ko alam kung dahil ba sa formalin o anumang chemical. Pasensya na at hindi ako maalam sa anuman nang inilalagay para hindi mabulok ang isang bagay at kung ang epekto nito. Pero ang well-preserved talaga ang ulo ng aswang. Maputla na ito at medyo brownish na rin ang dugo na pumapalibot sa buo nitong ulo, lalo na sa bandang leeg. Buti na lang at nakapikit ito, kaya medyo tolerable pa naman sa akin na pagmasdan ng ulo. Pero kasi ay nakanganga ito. At kung sa vampira, 2 lang ang matulis na ngipin. Sa aswang namang nasa basement namin at nakapreserve sa isang glass jar, lahat ng ngipin ay matulis. Nakanganga kasi ito, kaya kitang-kita ang nasa loob. Pati na rin nga ang gilagid nito. Kapansin-pansin din ang tenga niya na parang sa baboy at puno ito ng balahibo. Nakakahindik talaga at isa pa, hindi ko pa ito nasasabi sa asawa ko. Baka ay may suggestion ho kayo o kahit man lang ang mga listeners nyo sa kung ano ang pwede kong gawin dito. Gusto kong ipalibing na lang din. Pero at the same time, nasasayangan din ako dahil pamana pa ito sa akin. Magandang araw po, Sir Neb. Gusto ko lang ding mag-share ng karanasan ko na kanina lang din nangyari habang nag-host ako ng isang debut party doon sa karatig bayan namin. Gusto ko to i-share, sir, dahil sa inis na inis ako kanina sa kasama kong host din. Hindi ko siya masasabing kaibigan talaga pero minsan kasi ay nakikita ko rin siyang nag-host sa iilang mga events sa amin. Kaya pamilyar na ako sa kanya. Kinakapalan ko lang ang loob ko na makipag-close sa kanya at kausapin siya dahil sa event nga na yon ay partners kami. Pero grabe lang talaga ang inis ko sa kanya nang dumating na sa point na kainan na. Dahil hanggang sa umuwi ako, ni kutsara ng cake ay wala man lang akong naiuwi o natikman at dahil yon kay Ate Joy. Pinagbawalan niya talaga ako, Sir Neb. Kahit mga candy na nakalagay sa mesa ay hindi niya ako pinakuha. Kung magsasabi na ako ng oo sa mga magulang ng debutante ay agad na sumasabat si Ate Joy na busog kami. Hindi lang tiyan ko ang kumulo sa mga oras na iyon, kundi ay pati ang dugo ko kay ate. Dahil nga sa ayaw ko namang sirain ang party ng debutante, dahil sa inis ko kay ate, nagtimpi na lang ako hanggang sa namalayan ko na lang na nagpapaalam na ako sa debutante at sa mga magulang nito na uuwi na kami. Sa mga oras na iyon ay kasama ko pa rin si Ate Joy.
kukumprontahin ko sana siya nang biglang hilahin niya ako sa loob ng Jollibee at umorder ng makakain namin. Agad siyang nagsorry dahil sa inasal niya. Pero it's better to be safe daw than sorry. Medyo nabawasan naman ang inis ko sa kanya nang nagkaroon na ng laman ng tiyan ko at nagpaliwanag siya kung bakit niya nagawa iyon. Tinanong ko siya kung bakit ganoon na lamang ang naging asta niya kanina sa handaan at ang sabi naman niya ay kilala raw kasi ang pamilya na yon na kabilang sa angkan ng mga aswang. Sinabi lang daw sa kanya din ng mga kapwa rin namin event host na kaibigan niya na huwag daw kaming kakain o tatanggap ng kung anumang ipapauwi sa aming pagkain. Ang sabi ay may lason daw kasi ito at worst, magiging aswang ka rin daw. May mga past event host daw kasi na kung hindi sumakit ang mga tiyan nila ng sumunod na araw ay meron namang nagkasakit hanggang sa mabedridden. May iba naman na tumigil na sa pag-host at hindi na alam kung nasaan na ngayon. Kaya Ate Joy, kung nakikinig ka man ngayon, pasensya ka na tungkol sa inis ko at maraming salamat talaga kahit na ilang oras mo rin akong pinagutuman. Biro lang, pero ayun lang. Sa mga kapwa ko host dyan, ingat kayo ah. Gusto ko lang i-share dito ang nakatagong kwento sa bolo na pagmamay-ari ng lolo ko na hanggang sa kamatayan niya ay hindi iyon nahiwalay sa kanya. Naalala ko lang ang kwentong ito dahil umattend ako ng libing kanina at nang mailibing kasi ang lolo ay ang pinakauna kong napansin ay ang pagbukas ng tito ko sa kabaong nito bago itinabi kay lolo ang bolo sa gilid niya. Siyempre ay nagtaka ako noon kasi ang nakagawian ko talaga at nakikita sa tuwing may inililibing kung hindi mga alahas, mga maliliit lang na bagay ang nilalagay doon. Mga rosaryo din ba? Pero kay lolo bolo talaga, kaya ganoon na lang ang pagtataka ko. Nang makauwi na kami tinanong ko yun kay Papa. Bakit sa dinami-dami ng bagay na pwedeng isama kay lolo, bolo talaga? Ang kwento niya sa akin ay dahil paborito daw iyon ng lolo mula pa ng binata ito at mas lalo pa niyang iningatan ang bolo na yun nung minsang nanganib ang buhay ni Lola. Rest in peace din pala kay Lola dahil mas nauna siyang nawala at sa katunayan nga hindi ko na siya naabutan. Tinuloy ni Papa ang kwento tungkol sa bolo na yon ni lolo. Dati raw kasi ay hindi naman sila nakatira sa bayan, kung hindi ay sa bundok talaga. Hiwa-hiwalay ang mga bahay at sa maniwala man kayo o hindi ay may aswang na gumagala daw sa lugar na yon. Kaya ay doble ingat talaga si lolo noong mga panahong sa tuwing buntis si Lola. Pero ang mas tumatak daw talaga ay ang pagbubuntis ni Lola kay Papa. Isang gabi raw kasi ay hindi agad nakauwi si lolo noon kaya naiwang mag-isa si Lola sa bahay. Ang dahilan daw ay walang mapagbilihan ng buntot pagi si lolo. Pero dahil nga sa lumalalim na talaga ang gabi ay napagdesisyonan na lang ding umuwi ni lolo kahit na wala itong nabili. Mabuti na lang daw talaga at nang makauwi si lolo ay hindi pa huli ang lahat. Ilang metro lang ang layo niya ay rinig na raw niya ang sigaw ni Lola at nang tumingin siya sa bubungan, nakakita siya ng itim na nilalang na namumula ang mga mata at tumutulo ang laway sa kanilang bubungan. Hindi raw noon nagdalawang isip si Lolo na sugurin ang nilalang na iyon. Pero dahil nga sa itaas ito ng bubong, ang tanging nagawa lang ni Lolo ay itapon ang itak niya.
nagawa raw nitong masugatan ang nilalang na iyon. Pero nakatakas naman daw yon. Pero ang mahalaga raw ay ang nangyari nung araw na iyon ay hindi na kailanman naulit pa. Dagdag pa ni Papa, ang bolo raw kasi na iyon ay bigay rin ng kaibigan ni Lolo na isang albularyo. May inilagay daw doon yun na pangontra sa aswang. Siguro ay hindi na rin bumalik ang aswang na iyon dahil sa oras na maabutan siya ni Lolo ay baka hindi na lang daw the place ang makuha nito. Baka siguradong mabinggo na ito ni Lolo sa ulo. Nangyari ito noong nanood kami ng liga ng basketball sa kabilang bayan. Matagal-tagal na rin ito. Dalagita pa ako kaya halos mag-iisang dekada na rin siguro ang nakakalipas. Gustong-gusto talaga namin manood ng liga sa mga malalayong bayan sa amin dahil sa mas masaya kasi ang baile doon. Hindi kagaya noong doon lang sa mga karatig bayan namin. Halos kilala mo lahat ng tao. Siyempre kapag ganoon ay ang awkward naman kung landi lang talaga ang habol mo. Ayun nga, medyo nagtitimpi na rin kami noon ng best friend ko na si Mika kasi ang tagal-tagal matapos ng liga. Pareho kasing malakas ang magkabilang panig kaya most of the time nagtatay talaga sila. Siyempre, baile lang naman ang habol namin doon at landi kaya naboard kami agad ni Mika. Pero wala kaming choice kundi ang manood na lang hanggang sa matapos ang laro. Habang nanonood kami ay nagreklamo na si Mika sa akin na nagugutom na raw siya. Kaya kahit na tinatamad akong tumayo sa kinauupuan ko sinamahan ko na lang siya. Nasa labas na kami noon ng court nang biglang may isang babae na matanda na lumapit sa amin. At inalok kami ng mga binebenta niya. May tinapay, spaghetti sa plastic at meron ding pansit. Laking tuwa pa namin noon ni Mika dahil syempre ay hindi na namin kailangang lumayo pa at maghanap ng tindahan. Nang makabili na kami ni Mika, agad na kaming pumasok ulit sa loob. Nang makaupo na kami ay agad na binuksan ni Mika ang binili niyang pansit. At kakainin na niya sana ito nang bigla yung tinapik ng bata. Ang nangyari nahulog sa simento ang pansit at sumunod na lang ang tingin ni Mika sa pagkain niya. Dahil sa gutom ay hindi na rin napigilan pa ni Mika na sigawan yung batang yun. Kahit nga ako ay nagulat dahil sa ginawa niya. Pero siguro dahil na rin siguro sa gutom kaya siya umasta ng ganoon. Agad kong nilapag ang binili ko ring pansit at hinimas ang likod ni Mika para pigilan siya. Bata lang din naman kasi yon at medyo nakakahiya na teenager pa talaga ang nakikipag-away. Isa pa, mga dayo kami. Nanahimik lang yung bata at maya-maya ay may mga barangay officials na lumapit sa amin para tanungin kung bakit galit na galit ang kaibigan ko. Nilabas kami ng kapitan sa court at doon ay ako na lang ang nagpaliwanag sa nangyari. Napakamot na lang ng ulo noon ang kapitan at sinabi dapat daw kaming magpasalamat sa batang yun dahil sinagip niya kami. Ang matandang babaeng nagbebenta daw pala ng mga supot na iyon ay isang aswang at hinahaluan daw niya ng kanyang laway ang mga binebenta nito. Mostly raw, mga dayuhan sa kanilang lugar ang target kasi hindi naman daw sila nito kilala. Nangilabot kaming dalawa ng best friend ko sa nalaman naming yun. Humingi na lang kaming dalawa ng paumanhin at umalis na sa lugar na yon. Mula noon ay madalang na rin kaming pumunta sa ibang bayan para lang magbaile.
may paboritong barong ang lolo ko sa tuhod na si Lolo Bran. Kaya hanggang ngayon ay buhay na buhay pa ito at well-maintained sa ancestral house namin sa Bacolod. Pero noong bumisita kami doon ay nakita ko mismo harap-harapan ang barong na yon. Nagsalubong talaga ang kilay ko. Masyadong malaking tao na nakikita ko naman sa mga lumang pictures ang lolo ko at sigurado ako na hindi naman siya kakasya doon. Kaya napatanong talaga ako kung bakit yun ang naging paborito niya. For sure, hindi naman sa kanya yun. Noong nasa Maynila kasi ako at pictures lang ng barong ang nakikita ko na kinakwento ni Mommy, medyo distorted na pwede mong isipin na kakasya kay lolo ang barong na yon. Pero nang makita ko nga harap-harapan, kalahati lang yon sa size ng lolo ko sa tuhod. Siguro dahil na rin sa mariin kong tinitignan ng barong na yon kaya napansin ako ni Lola at nilapitan. Tinanong niya ako kung bakit daw ganoon na lang ang titig ko sa barong na yon. Tinake ko na lang yon as opportunity at itinanong sa kanya kung bakit yun ang paboritong barong ni Lolo. Natawa pa si Lola sa akin bago niya sabihin na hindi naman daw talaga kay Lolo ang barong na yon. Kung hindi ay galing sa kanyang namayapang kaibigan na talagang pinasasalamatan nito hanggang sa huli niyang hininga. Kumuha si Lola ng isang photo album at ipinakita noon ang larawan ng isang lalaking payat. Gulo-gulo ang buhok pero kapansin-pansin ang malaking bato na nakatali sa leeg nito. Ang tawag ni Lola sa necklace na iyon ay isa raw anting-anting dahil albularyo raw ang kaibigan na iyon ni Lolo Bran. Hindi naman daw mag-childhood friend ang dalawa o kung anuman. Sa totoo nga raw ay nakilala lang yon ni Lolo Bran nang may insidenteng kinabilangan ito na may kinalaman sa aswang. Maagang nabiyudo si Lolo Bran kaya napagdesisyonan nitong maghanap ulit ng pwedeng makasama sa buhay. Pero hindi naman daw niya inakala na ang babaeng nililigawan nito noon ay may balak pahabain ang buhay niya sa hindi normal na paraan. Pinasahan daw ng bato ng aswang si Lolo Bran habang natutulog ito. Ang kwento pa sa akin ni Lola ay akala niya hinahalikan lang daw at nagpapalambing ang babaeng iyon kay Lolo habang ito ay natutulog. Hanggang sa nagtataka na ito kung bakit sobra-sobrang laway na ang lumalabas sa bibig ng dalaga. Hanggang sa may nalunok na lang nga daw ito. Ang mas lalo pang nakakahindik na nangyari kay Lolo Bran ay harap-harapan niya mismong nakita ang anyong aswang ng kanyang kinakasama. Sa tulong ng lalaking may suot ng paboritong barong ni Lolo, ay nailabas daw ni Lolo Bran ang batong muntik nang mapasa sa kanya ng babaeng iyon. Mabuti na lang daw at nagising si Lolo habang ginagawa iyon ng babae. Dahil may chance pa raw na ma-reject ng katawan ni Lolo yung bato ng pagiging aswang. Tumakbo kaagad palayo yung babaeng iyon kaya hindi na siya muling nakita pa ni Lolo Franz. Dahil na rin siguro sa trauma napagdesisyonan na lang ni Lolo na hindi na maghanap pa ng ibang kinakasama at doon na lang daw palaging tumatambay sa albularyong kaibigan nito. Kakalipat ko lang noon dito sa barangay na to. At dahil nga baguhan ako hindi ko alam ang mga rules at drills nila dito tuwing gabi. Ako nga pala si Kay. Galing akong syudad pero after ng heartbreak at constant na negative happenings sa buhay ko doon sa city, I decided na baka hindi talaga ako para sa city life. Mapa-work o love life man.
Sobrang draining para sa akin. Kaya after ng burol ni mama, since siya na lang din naman talaga ang kasama ko sa buhay, nag-decide na akong mag-quit sa trabaho at magpakalayo-layo sa busy streets. Ang napili kong lugar ay kung saan lumaki si mama. Never pa akong nagawi doon at minsan lang din naman banggitin ni mama sa akin ang lugar na yon, kaya na-curious ako. Wala namang grand welcoming na nangyari sa akin pagdating ko doon, lalo na sa dating tirahan nila mama. Medyo rundown na pero kaya pa naman matulugan kahit papaano. Nakapak na ako't lahat-lahat pero agad na may kumatok sa bahay. Hindi ko yun kilala pero nakilala niyang anak ako ng mama ko na nakatira dati dito dahil sa medyo magkahawig raw kami. Si Tia Isabel, yun ang pakilala niya sa akin. Nag-offer siya sa akin na doon daw muna ako matulog sa kanila. Noong una ay tinanggihan ko kasi nakakahiya naman at isa pa, livable naman ang bahay. Maliban sa may parts ito na walang bubong at may pinto nga pero sira ang kandado. Nakailang insist at pilit pa si Tia Isabel bago niya ako napapayag. Sa totoo lang medyo nainis ako sa kanya ng mga panahon na yon kasi sa tingin ko ay pakialamera siya. Pero looking back, she actually saved my life there. Mahimbing akong natutulog sa bahay nila noon nang may marinig ako na kaluskos sa bubungan. Nung una medyo tolerable pa pero nung hindi ko na kaya, bumangon na ako. Balak ko noon na lumabas ng pinto at tignan kung ano ba yung nagkakaluskos noon. Pero bago ko pa man mahawakan ang doorknob, ay pinigilan ako ng anak ni Tia Isabel na si Jen. Sabi niya, huwag ko raw bubuksan ang pinto. Kung hindi, makakapasok daw ang mamaw. Nagkunot noon naman ako noon kasi anong mamaw ang sinasabi ng batang yun? Maya-maya ay narinig ko naman ang pagbukas ng pinto ni Tia Isabel at nilawanon siya. Walang preno-preno niyang sinabi sa akin noon na aswang daw ang nasa itaas ng bubong nila. Siyempre ay natulala naman ako at hindi kaagad makapaniwala sa sinasabi nila. Kaya hanggang sa mag-umaga, hindi na ako nakatulog, pati na rin si Jen na sinamahan na lang akong manood ng movie sa iPad ko. Habang rinig pa rin namin ang kaluskos na nawala na lang siguro nang sumikat na ang araw. Nang mag-umaga na nga, agad na nakonsumisyon si Tia Isabel dahil sa ginawa ng aswang daw sa bubungan niya. Nagulat naman ako nang ipinakita nila sa akin yung kaluskos ng aswang na iyon. Sobrang hahaba at talagang diin na diin. Nasa isip ko noon baka ibon lang. Pero anong klaseng ibon naman ang makakagawa ng mga nangyari kagabi, di ba? Medyo natakot na ako doon pero sinabihan naman ako ni Tia Isabel na hindi naman daw ako sasaktan ng aswang na yon. Kung dito muna ako sa kanila hanggang sa matapos ang pagpapagawa ng bahay ko. Especially yung bubong at lockdown. Isa pa, tuwing kabilugang buwan lang daw iyon naman lumalabas. Nagkataon lang daw talaga ang pagpunta ko sa barangay na yon na kabilugan din ng buwan. Saka isa pa, gustong gusto daw nito ng dayo. Kung susundin ko lang naman daw ang mga habilin niya sa akin, ay hindi naman daw ako mapapano at masasanay na lang daw ako sa mga nangyayari. Taga-benta po ako ng bigas dito sa palengke sa amin. Yung pwesto na to regalo ng ninong ko na mas angat sa buhay nung sumapit ang ika-18 na kaarawan ko.
Yun din naman kasi ang hiniling ko sa kanya. Mahilig akong magbenta at isa pa praktikal. Sino ba naman ang Pilipinong hindi malakas kumain ng bigas, di ba? Isang normal na gabi lang yun sana sa akin. Nagkukwenta ako ng mga napagbentahan ko ng araw na iyon. Tapos, nag-aayos ako ng mga paninda ko. Hanggang sa mapansin ko na lang sa hindi kalayuan, may isang lalaki nakatingin lang sa direksyon ko. Ayoko namang maging assuming na ako talaga ang tinitignan niya. Dahil medyo may kalayuan nga siya at posible din naman na sa mga katabi kong mga paninda at tindera siya nakatingin. Noong una ay hindi ko na lang siya pinansin, pero ang agaw pansin niya kasi talaga. Hindi pamilyar ang mukha niya kaya hindi ko rin naman siya matawag sa pangalan niya. Kaya napagdesisyonan kong lapitan na lang siya. Sinabihan ko ang katabi ko na nagtitinda ng mga baboy na si Aling Mersing na bantayan na muna ang paninda ko kasi tatanungin ko lang yung lalaking yun. Halos mag-iisang oras na rin kasi siyang nakatayo lang. Baka indecisive siya o ano. Kinawayan ko siya at malapad pa akong nakangiti sa kanya habang papalapit sa kanyang direksyon. Pero bigla rin akong napatigil nang sa malapitan ay may napansin akong kakaiba sa kanya. Unang-una kong nakita nga ay ang laway na patuloy na tumutulo mula sa bibig niya. Nakatingin lang siya sa kawalan pero sa direksyon pa rin namin. Para bang hindi niya ako nakikita. Yun nga lang, dahil sa ilang agwat na lang ang distansya namin, alam ko na hindi siya nakatingin sa bigasan ko. Medyo weird siya at naisip ko noon na high din siya sa droga, kaya nag-back out na ako. Hindi ko na itinuloy na kausapin siya. At nang tanungin naman ako ni Aling Mersing sa kung ano ang nangyari, inikot ko na lang ang hintuturo ko sa tenga ko at sinabing baliw. Napatawa na lang si Aling Mersing habang ako naman dali-daling nag-ayos na. Sinabihan ko si Aling Mersing na bilisan kasi pakiramdam ko sa kanya nakatitig yung lalaki. Pero tinawanan lang niya ulit ako. Hindi nga naman ako nagkamali dahil kinaumagahan halos mangiyak-ngiyak si Aling Mersing dahil ang mga paninda niya ay nagkalat sa sahig o di naman kaya ay nangalahati na. Sira-sira din ang tindahan niya dahil sa insidente. Sa likuran, may nakatali kasi siyang 2 baboy doon. Lahat patay at wala ng laman loob. Grabe, kahit ako ay nanlumo nang makita ko yon dahil sigurado na may hirapang bumangon si Aling Mersing sa pinsalang natamo. May mga pulis doon kaya tinanong ko kung anong nangyari. Ang sabi nila ay may bagong yanggaw na naman daw. Agad kong naalala yung lalaki nung gabing yun, kaya sinabi ko yun sa kanila. Sinabi ko rin na siguradong hindi iyon taga sa amin. Nang marinig iyon ng mga pulis ay agad silang napabuntong hininga. Mukhang kailangan na naman daw nilang makipag-coordinate sa ibang otoridad. Medyo nagkakagulo-gulo na sa amin nung mga panahon na yon, pero iisa lang ang nasa isip ko. Buti at bigas ang mga paninda ko. Ako si JJ. Medyo panlalaki po ang nickname ko pero babae ako. Ganyan lang talaga ang naging bansag sa akin dahil ang palagi kong kalaro sa amin ay mga lalaki. Jane talaga ang initial nickname ko pero napalitan iyon ng JJ noong sumali ako sa paghahanap ng mga gagamba. Hindi raw kasi bagay sa isang Jane ang pangunguhan ng gagamba kaya mas gusto ng mga kalaro ko noon na tawagin akong JJ. Nang lumaki na ako ay hindi ko alam kung matatawa ba ako o
ma-offend sa na-realize kong yun. Dati naman kasi as long as makakuha ako ng mga gagamba at maipanalo iyon laban sa mga gagamba nila, tuwang-tuwa na ako. Yun talaga ang pinagkakaabalahan ko noong kabataan ko. At muntik pa nga kaming mapahamak ng mga kalaro ko dahil lang doon. Mas may thrill at mas masayang maghanap ng gagamba tuwing dapit hapon na. Kaya palaging galit na galit si nanay sa akin tuwing umuuwi ako dahil inaabot pa kami ng alas 8 ng gabi. Sa probinsya kasi ay sobrang late na ng 8 p.m. Alas 7 pa nga lang minsan ay tulog na ang mga tao sa amin. Pero wala rin namang nagawa si nanay at tatay dahil masyado talaga akong sutil na bata noon. Kahit na anong palo, bulyaw at pagpapaluhod sa munggo ay makalipas ang ilang mga linggo, balik na naman kami sa dati naming gawi. Mas importante kasi sa akin noon na matalo ko ang mga kalaro ko sa laban ng mga gagamba. At syempre para mangyari iyon ay dapat makahanap kami ng mas astig na gagamba kesa sa kanila. Kasama ko noon ang isa kong kalarong lalaki nang mangyari ang insidenteng iyon. Habang naghahanap kami ng gagamba sa masukal na parte ng bukid, ay naramdaman namin na hindi lang kaming dalawa ang nandoon. Noong una ay hindi namin yun pinansin dahil akala namin ay ang iba lang naming mga kalaro at dito rin nila naisipang kumuha ng gagamba. Hanggang sa may maaninag kaming isang babae noon. Kakausapin ko sana siya at lalapitan pero agad akong pinigilan ng kalaro ko. Aangal sana ako nang bigla niyang itinuro ang paa ng babae. Puno yun ng balahibo na sobrang kakapal. Nang iangat ko naman ang paningin ko paitaas, napansin ko rin na makapal rin ang balahibo niya sa kamay. At isa pa, ang haba ng mga kuko nito. Dahil nakatalikod siya sa amin, ay hindi namin gaanong maaninag ang mukha nito. Pero grabe na ang kutob namin ng kalaro ko noon na hindi siya normal na tao. Agad naming tinakpan ang mga bibig namin ng mga oras na iyon hanggang sa hindi namin namalayan na sa sobrang kaba namin ay nakatulog na kami. Natagpuan na lang kami ng mga magulang namin doon sa pwesto na yun. Halos magkakalahating gabi na. Halos atakihin na nga rin sila sa puso dahil natagpuan nila ang dugo sa lupa na malapit lang sa amin. Nang makita nila kami ay agad nilang tinignan kung sa amin daw ba ang dugong iyon o hindi. Nang tignan naman namin ang lugar kung saan nila tinuturong may dugo, agad naming sinabi na may babae doon kanina na merong makakapal na balahibo at matutulis na mga kuko. Agad naman silang napausal ng dasal dahil muntik na raw kaming mabiktima ng aswang na nagmula sa kabilang bayan. Mahilig talaga ako gumastos. Siguro kung mayaman lang ako ay punong-puno ng luxury and designer brands ang bahay ko. Pero dahil fair naman si Lord, ginawa niya akong isang simpleng dalagita lang na ang kayang i-afford ay ang mga ukay-ukay sa tabi-tabi. Pero may mga ukay-ukay din naman na magaganda ang quality, di ba? Hindi lang naman ako limited sa ukay. Gusto ko rin yung mga antiques, yung mga surplus at iba pa na magustuhan ng mga mata ko. May mga plushie nga rin ako dito na sa sobrang dami ay pinamigay na lang ni nanay sa kung sino-sino. Galit na galit talaga ako nang ginawa niya yun. Pero that's another story. Ayun nga, sa sobrang gastador ko talagang dumadayo pa ako sa ibang lugar para tignan ang mga items na ino-offer ng mga stores nila doon. Siyempre doon na ako sa mura. Isa sa mga napuntahan kong lugar ay ang isang bayan sa Cebu
na never ko pang napuntahan dahil halos 5 oras din ang biyahe mula sa amin. Maraming pwedeng bilhan, lalo na yung mga ukay-ukay. Pero ang nakakuha talaga ng atensyon ko doon ay yung isang shop doon na medyo spooky yung vibes. Pagpasok ko, binati na kaagad ako ng mga disenyo na pang Halloween na. Kahit na around May ata o June ako pumunta doon. Maya-maya lang din ay nilapitan na ako ng isang lalaki. Medyo mas matanda lang siya ng ilang taon sa akin kaya medyo nailang ako. Sa mga ganito kasi ina-expect ko na matatanda yung mga nagbabantay. Pero yung dito ata, apo na. Tinanguan ko lang siya bago nag-ikot-ikot sa store na yon. In fairness, ang gaganda ng mga collection nila ng mga horror stuff. Kaya syempre, mapapagastos talaga ako. Hanggang sa may nakakuha ng atensyon ko. Isa yung daliri sa isang jar. Medyo napangiwi pa ako dahil ang realistic ng daliring iyon. Mahaba at matulis yung kuko na may dugo-dugo pa. Tapos yung kulubot kuhang-kuha talaga. Basta sobrang realistic. Kukunin ko na sana iyon pero nagulat ako nang bigla akong pinigilan ng lalaki. Hindi raw yun for sale at for display purposes lang. May kung ano-ano pa akong sinasabi noon kasi kung display lang pala, bakit niya i-display? Pero nagulat ako nang seryoso niya akong sagutin. Pananggaraw kasi yun sa mga aswang. Ibig sabihin, kung aswang ka ay hindi ka makakapasok sa loob. Medyo kumunot naman ang noo ko at tinanong kung paano yun naging panangga. Hindi ba dapat anting-anting ang mga gamit nila at hindi artificial na daliri? Yun nga lang, sana ay hindi ko na lang sinabi iyon dahil tinignan lang ako ng lalaki nang mariin na para bang may pinahihiwatig siya sa akin. Medyo nagloading pa ang utak ko noon pero nang ma-realize ko kung ano yung tinutukoy niya ay muntik na akong maduwal. Totoong daliri ng aswang ang nasa jar na yon at muntik ko nang mabili. Kaya pala ang realistic niyang tignan. Nang balikan ko na yung store na yon last year, wala na doon. Siguro out of business na or worse, baka may nakapasok na aswang para kunin ang pinutol na daliri sa kanya. Biro lang. Bakit kapag sinasabi nating aswang, madalas nasa isip natin, babae ang mga iyon? Ibahin niyo sa akin dahil isang lalaki ang nakaengkwentro kong aswang. At siya pa nga ang naging kapartner ko noong sumali ako sa isang beauty contest sa ibang probinsya. Dayo lang naman kasi ako sa probinsya na yon. Yung napakasawa kasi ng tita ko ay taga doon at minsan ay dinadala kami ng tita ko doon para magbakasyon. Kaya nakilala ko rin ang pamilya ng naging tito ko hanggang sa malaman nila na sumasali ako sa mga beauty contest. Kaya nang malapit na ang fiesta ng barangay nila, agad nila akong sinabihan na mag-try din daw ako at baka manalo ako. Noong una ay medyo nag-aalinlangan pa ako kasi parang ang weird naman sumali at manalo ako tapos hindi naman pala ako taga doon. Pero sinabihan naman nila ako na okay lang naman daw at wala naman daw requirements tungkol doon. Isa pa, hindi lang naman ako ang nag-iisa na ganoon. Yung iba nga ay kumukuha pa talaga sa malalayong lugar. Doon ko nga nakilala ang aswang na tawagin na lang nating si Ginoo. Siya kasi ang naging kapartner ko. Medyo weird kasama si Ginoo sa totoo lang. Hindi siya palakibo at sobrang tahimik lang din niya. Pero hindi rin kasi may pagkakaila na may itsura siya. Matangos ang ilong at matangkad din. Isa pa, escort lang din naman ang magiging ganap niya.
at ng mga iba pang lalaki doon. Nagka-crush nga ako noon sa kanya pero bigla rin namang nawala yun nang nasa rehearsal kami. Naabutan ko siyang kumakain ng hilaw na karne ng baboy. Sa sobrang gulat ko noon ay hindi ko na itago yung pagkunot ng pagmumukha ko at pagsabi ko na malansa. Napakalansa naman talaga. Yung tipong pagpasok ko pa lang sa assigned room namin ay yun kaagad ang maamoy mo. Nang mapansin ako na Ginoo, agad niyang tinakpan yung baunan niya. Saka siya nagsorry sa akin at umalis. Umulit pa yun ng ilang beses hanggang sa dumating na nga yung mismong pageant. Naging bad mood pa nga ako noon kasi gusto ko talagang palitan yung escort ko. Kasi kahit na ano namang gwapo, kung naamoy ko pa rin ang lansa sa kanya, ay hindi ko talaga kakayanin. Pero dahil bawal ang last minute changes sa contest na iyon, tiniis ko na lang ang lahat. Hanggang sa magtagumpay naman ako na naiuwi ang second place crown. Nang pauwi na kami ay sakalang sinabi sa akin ng kapamilya ng tito ko ang tungkol kay Ginoo. Alam kasi nila na reklamo ako ng reklamo tungkol sa lansa niya, pero tinatawanan lang nila ako. Ang totoo daw niyan kasi ay may lahing aswang ang pamilya nila Ginoo. Halos lumuwa ang mga mata ko nang malaman ko yun. Pero huwag naman daw ako mag-alala dahil kalulolohan pa daw niya ang mga iyon. Ang namana lang daw talaga ng mga aswang sa kasalukuyang henerasyon ang pagkain ng malalansang pagkain. Raw meat ng mga hayop, especially baboy. Tinanong ko naman kung pwede ba yun na pag-alagala lang sila. Alam mo yun? In the end kasi, mga aswang pa rin ang mga yon. Ang sabi naman nila sa akin sa beauty contest na iyon, may 2 o 3 na may lahing aswang. Hindi lang daw nag-iisa sa Ginoo at normal lang naman daw sila sa bayan na yon. Kwento lang din sa akin ito ng kaibigan ko. Tuwing recess kasi namin ay napaka-boring at hindi pa naman uso ang cellphone noon. May mga online games pero kadalasan ay mga kalalakihan lang din naman ang naglalaro. Yung Clash of Clans ba dati? Kaya ang isa sa naging libangan namin ay magkwento ng mga katatakutan. Pwedeng nakuha namin yun sa internet o di kaya naman ay gawa-gawa namin. Pero ang kwentong ito na ibinahagi sa amin ni Elias ay true story daw dahil ito raw ang pinagmulan at hango ang kanyang pangalan. Nangyari daw yung experience na iyon sa lolo Elias niya noong umakyat ito ng ligaw sa pinakamagandang babae sa kabilang baryo. Noong kabataan daw ng kanyang lolo Elias, kilala raw itong chick boy sa bayan nila. Kaya ang nililigawan niyang pinakamagandang babae sa baryong iyon ay hindi ang una. Pangatlo na nga siguro yun o pang-apat na. Dahil nga sa may kapugian din itong si Lolo Elias, hindi naman daw ito nahihirapang mapanatili ang mga babae niya. Hanggang sa minalas nga siya sa isa sa mga naligawan niya, si Cora. Isa si Cora sa patay na patay kay Lolo Elias. Pero natatangi ito sa mga babae niya dahil paniwalang paniwala si Cora na dahil sa kanya magbabago ang lalaki. Ang ibang mga babae kasi ay alam nilang good time lang sila ng binata. Pero dahil nga sa gwapo si Lolo Elias ay pinatulan nila ito. Hindi naman daw sila lugi. Hanggang sa isang araw, nahuli daw ni Cora si Lolo Elias at ang isa sa mga babae nito. Kinumpronta niya si Lolo Elias tungkol doon at syempre, todo tanggi naman ito. Noong una ay patanong-tanong lang si Cora. Pero nang tumagal ay may mga pangyayari nang naganap na hindi nila maipaliwanag. Ang unang biktima ay ang pinakaunang babae na nahuli ni Cora na kalampungan ni Lolo Elias.
Naging bali-balita na lang daw noon na hindi na ito makalabas ng bahay dahil sa isang insidente na sumira sa pagmumukha nito. Ang sabi ay sobrang haba daw ng kalmot sa kanyang muka at mag-iiwan ito ng peklat kapag humilom na. Umpisa lang iyon, pero kalaunan ay nasundan pa. May iilan na napuputulan pa nga ng daliri o di naman kaya ay merong mahabang linya ng mga kuko na bumaon mismo sa kanilang sinapupunan. Iisa lang ang naging daing nila. Ang may gawa daw noon ay isang babaeng maikli ang buhok at may nunal sa kanang bahagi ng labi. Binubulong daw ng babae sa kanila na ganti niya raw iyon. Isang babae lang naman ang kilala ni Lolo Elise na ganoon, si Cora. Sa katunayan nga ay isa ang lola ng kaklase kong si Elias sa naging biktima ni Cora at siya ang pinakaunang babae na sinasabi ko kanina. Nagpagamot daw yung lola na Elias sa Maynila hanggang sa nalaman nitong buntis siya. Pinanagutan naman siya ni Lolo Elise at sinundan sa Maynila. Ayon naman sa albularyo, hindi naman daw sila kayang sundan ni Cora doon kaya doon na muna sila nanatili. Bumalik na lang daw sila dito sa probinsya nang malaman nila na patay na si Cora dahil gusto ng dalawang matanda na dito ilibing ang kanilang mga labi. Sa huli, hindi si Cora ang nagpatino kay Lolo Elise, kung hindi ang naging anak nito sa sinapupunan ng lola ni Elias. Ako si Luisa at ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay hindi ako mismo ang nakaranas, kung hindi ang tatay ko. Si Tatay Luis, isa siyang gwardiya sa health center doon sa bayan namin. Mostly 6 AM yung tapos ng shift niya at 7 AM na siya nakakauwi ng bahay dahil sa nilalakad niya lang iyon. May tricycle naman daw o jeep pero madalang lang. Isa pa, morning exercise na rin daw niya iyon at para makatipid na rin. Pero may isang pagkakataon na napagdesisyonan niya na sumakay na lamang sa tricycle at nagkataon din kasi yun na maagang dumating ang ka-shift niya bilang pasalamat kay tatay nung one time na kinover nito ang shift niya ng ilang oras. Kaya wala pang alas 5 ay kalabog na siya ng kalabog sa gate namin. Hingal na hingal siya noon at nang tanungin namin kung anong nangyari, ito nga ang kinuwento niya. Around 3 AM daw nang dumating ang magpapalit sa shift niya. Nung una raw ay ayaw pa sana niyang umuwi pero nire-renovate kasi yung silid ng mga gwardya kaya hindi rin siya pwedeng magpahinga doon. Isa pa ay may mga usap-usapan na talaga sa amin na may mga aswang sightings daw sa lugar namin. At ang iilan sa mga katrabaho nito ang nakakita tuwing maaga silang natatapos sa shift nila. Nung una ay napag-isipan ni tatay na maglakad na lang kagaya ng kanyang nakagawian. Pero wala pa raw siya sa kalahati ng kalsadang kanyang nilalakad nang bigla na lamang ay may narinig siyang pagaspas ng mga pakpak sa itaas. Noong una ay inisip na lang nito na iyon ay ibon. Pero kinalaunan ay pabigat ng pabigat ang tunog ng mga pakpak nito. Namumuo at kung ibon nga iyon, hindi niya dapat maramdaman ang ganoong kabigat na presensya. Hanggang maya-maya nga ay napatingin siya sa lupa at biglang may dumaan na malaking anino sa kanyang ulo. Hugis tao ito ngunit merong malalaking pakpak gaya ng paniki. Nang mga oras daw na iyon ay hindi makagalaw si tatay. Isa pa, wala man lang siyang dalang pangontra dahil sa hindi naman talaga siya naniniwala sa mga ito. Yun nga lang ay nangyayari na mismo sa kanya. Nang mahanap ang lakas ay nagpatuloy sa paglalakad si tatay na parang wala lang sa kanya. Pero nanatili siyang nakayuko. Ayaw niya ring tignan ang nasa taas
at baka hindi niya iyon kayanin. Nabuhayan lang siya ulit ng loob nang may marinig siyang tricycle na papalapit sa kanya. Agad daw pinasakay si tatay noon at noong unang kilometro ng takbo nito, sinusundan sila ng anino. Pero nang tumagal ay nawala rin. Saka lang sila nakahinga ng maluwag pero yung pawis nila ay hindi man lang humupa. Kung hindi raw dumaan yung tricycle driver ay siguradong wala na raw si Tatay Luis noon dahil sabi ng driver, hinihintay lang daw ng aswang na mapagod si Tatay Luis sa paglalakad para wala na raw itong lakas upang magpahabol pa at sumigaw ng tulong. Kinikilabutan pa rin ako hanggang ngayon sa experience ni tatay. Pero ni minsan ay hindi na niya inulit na umuwi ng ganoong oras kahit pa maaga-aga pa yung tapos ng shift niya. Kwento lang ito sa akin ng Kuya Jules ko at gusto ko ring i-share sa inyo. Nangyari ito taong 90s pa, noong sumali dati si Kuya Jules sa isang pageant. Naghahanap kasi ang tita ko noong bakla ng contestant na isasabak niya. Kaya pabiro naman naming tinuro dati si Kuya Jules. Tutal, palagi naman itong escort sa school. Go na go lang din naman si Kuya Jules noon. Palibhasa kasi ay gwapong-gwapo din yun sa sarili niya kaya ganoon. Medyo may kalayuan ng lugar kung saan gaganapin yung contest kaya hindi na kami sumama. Ipinaubaya na lang ng parents ko lahat kay Tita Fed. Pero lagot daw ito kay Daddy kung may mangyaring masama kay Kuya. Ayun na nga, naganap ang contest at isa yun sa dahilan kung bakit lumaki na naman ang ulo ng Kuya Jules ko dahil siya ang nanalo sa contest na iyon. Palibhasa kasi ay walang Q&A. Palagi kong biro sa kanya. Excited noon na umuwi sa amin ng kuya at si Tita Fed. Pero nagkaroon pa ng problema dahil ayaw ng mga taga roon na umalis sila ng ganoong oras. Delikado raw at saka mahaba-haba pa ang gabi at biyahe. Wala naman sanang problema noon kung hindi lang nagising si Daddy at tinanong kung nasaan na si Kuya Jules. Nagkataon noon na naka-video call na sa amin si Kuya at nagpapaliwanag kay Mommy na hindi muna siya makakauwi dahil nga sa sitwasyon. Pero nung si Daddy na ang nakaharap niya ay galit na galit ito. Kahit anong oras daw ay dapat umuwi pa rin sila. Nang tignan ko ang orasan namin noon ay mag-aalas 11 pa lang din naman kasi ng gabi. Sa 3 oras nilang biyahe, pwede pa silang makarating ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw. Isa pa, linggo kasi yun at kinabukasan ay may pasok si Kuya. Hindi lang pala si Daddy noon ang magulang na nagalit, kung hindi ay ang iba pang mga magulang ng mga contestants. Sabi sa mga opisyal ng barangay na yun at sa mga residente ay choice daw nila kung gugustuhin nilang umuwi o hindi. Kaya bago sila umalis, binigyan daw sila isa-isa ng isang anting-anting na hugis oblong. May mga nakaukit doon na mga simbolo. Ang sabi sa kanila ay huwag daw nila iyong tatanggalin sa mga katawan nila. Isa pang paalala nila ay huwag daw lumabas ng kanilang van kahit anumang mangyari. Habang nasa daan sila ay mahimbing na raw na natutulog ang mga nagdesisyon na umuwi nang biglang pumreno ang driver. Ang sabi ay may sumalubong daw sa kanila na isang nilalang na hindi niya mamukaan dahil sa bilis. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng kaluskos mula sa bubong. Nakakarindi ito sa tenga. Pero dahil daw naalala nila ang sinabi ng mga taga roon, nagpatuloy lang daw sila sa kanilang ruta at kahit rinding-rindi na ay hindi sila tumigil. May mga umiyak, nagpanik at meron namang natulala.
Pero nagpatuloy lang sila. Nang makarating na sila sa karatig bayan, ay doon lang daw tumigil ang mga kaluskos. Doon ay binabaan nila at tinignan kung ano ang nangyari. At ganoon na lamang ang kanilang gulat nang makita ang mahabang linya na gawa ng kaluskos kanina. Sobrang lalim nito at kung mabagal lang daw magmaneho ang driver, ay baka nagtagumpay itong mabutasan ang bubungan ng van. Palaisipan pa rin sa kanila kung ano daw ang may gawa noon. Pero hindi kaya aswang ang salarin sa nangyaring iyon? May usap-usapan dito sa amin na ang mga namumuno sa bayan namin ay mga aswang. Opo, tama ang nabasa nyo. Mga aswang. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar namin, pero taga Mindanao po kami. Matagal na itong chismis sa amin pero nang isa na ako sa mismong nakaranas ng mga pangyayari dito sa bayan namin, ay nagiging palaisipan na rin sa akin ang chismis na iyon. Tawagin niyo na lamang po akong Pam. 4th year college student na rin ako ngayon. 4 na buwan na lang ay gagraduate na ako. At salamat yun sa pa-scholarship ng mayor namin. Kaya siguro hindi ko rin kayang pagdudahan ang mga namumuno sa bayan namin dahil isa ako sa mga nakikinabang sa mga proyekto nila. Pero ayun na nga ho. Dito kasi nangyari ang nakakahindik na karanasan ko na iyon sa barangay namin. Kaya may namumuo na ring pagdududa sa amin. Papunta na ako noon sa school ko sa bayan pero hindi ko mahagilap ang tito ko na siyang naghahatid sa akin gamit ang motor niya. Inis na inis pa nga ako noon kasi hindi ko siya mahanap at syempre ayoko rin namang malate kasi napaka-grade conscious ko. Scholarship lang kasi ang kinakapitan ko para makapag-aral. Pero bago pa man ako makapagmura o ano, ay nakita ko na ang tito ko na pabalik. Pero may mga kasama ito, mga kapo niya tanod, mga hindi maipinta ang pagmumukha nila kaya ako na ang sumalubong sa kanila at tinanong kung anong meron. Nagulat na lang ako nang sinabi nila na patay na raw si Nang Hilda, isang sastre dito sa amin. Agad ko naman silang tinanong kung anong nangyari at kung nasaan siya. Ang sabi ng isa sa mga tanod ay naroon daw siya sa kakahuyan malapit sa abandonadong balon. Agad akong tumakbo doon at sumunod pa nga sa likod ko sila at sigaw rin ng sigaw ang tito ko na bumalik dahil may pasok pa raw ako. Pero hindi ko sila pinakinggan. Nang makarating ako sa lugar ay agad na bumungad sa akin ang watak-watak na katawan ni Nang Hilda. Wala na itong mga lamang loob at wala na rin ang kanyang mga eyeballs. Nagkanganga rin ito at bakas sa mukha nito ang takot kahit putlang-putla na. May mga kalmot din ang iba't ibang bahagi ng katawan nito at hindi rin nakaligtas ang kanyang mga pisngi. Hanggang ngayon ay hindi ko maalis sa utak ko ang nangyaring iyon kay Nang Hilda. Isa pa naman siya sa mga nag-alaga talaga sa akin noong bata pa ako, kaya awang-awa talaga ako sa kanyang sinapit. Paulit-ulit na usapan sa amin na aswang ang may gawa noon. Aswang daw, aswang. Kaya hindi mahuli-huli ang kriminal dahil aswang daw ito at protektado ng mga kalahi niya na nasa mataas na posisyon. Sa totoo lang, gusto ko na talagang maniwala sa mga nagsasabi noon dahil ni minsan hindi iyon nabalita sa lugar namin. Nailibing na at lahat-lahat si Nang Nilda, pero ang lumalabas na nangyari ay inatake lang siya ng may sayad sa ulo. Hanggang ngayon
hindi siya nabigyan ng hustisya at namatay lang siya na parabang isang hayop na binaboy. Isa po akong Girl Scout. Well, used to be na siguro kasi matanda na rin ako. Sa katunayan nga anak ko na ngayon ang Girl Scout. Gusto ko lang mag-share ng kwento dito tungkol sa nangyari sa amin sa isang eskwelahan kung saan ginanap ang Girl Scout camping namin. Grade 6 pa lang ako nito. Sa lugar kung saan kami nag-camping, bundok kasi yon kaya maraming puno. At sa totoo lang ay medyo creepy talaga yung lugar. Pero dahil hindi naman paghahanap ng mga multo ang pinunta namin doon, ay syempre hindi na namin pinanasin masyado yung lugar. Tinuon na lang namin ang atensyon namin sa mga obstacle course na nakadisplay na sa field ng paaralan at sa pagtatayo ng tent namin. Wala naman sanang kakaibang mangyayari sa camping namin na iyon kung hindi lang bida-bida ang isa naming kasama na si Christy. Ayaw ni Christy ng ampalaya kaya pa sikreto siyang pumupunta sa likod ng eskwelahan malayo sa teachers na kasama namin para iluwa yung ampalaya. Minsan ay bumalik siya sa amin na hingal na hingal. Hindi rin maipinta yung mukha niya pero nang nagawa na niyang ibuka ang kanyang bibig, ay doon na siya nagkwento ng kakaibang mga bagay. Habang sinusuka raw niya yung kinakain niyang ampalaya, ay may sumitsit raw sa kanya mula sa mga kakahuyan sa likod ng eskwelahan. Noong una ay pinagtawanan lang namin siya kasi mahilig din naman kasi yun gumawa ng kwento-kwento. Pero nung kinalaunang seryoso talaga yung mukha niya, ay nanahimik na kami at tinanong namin kung ano bang meron sa matanda at ganoon na lamang siya kung makareact. Wala daw sa plot ang matandang iyon. Medyo may kalayuan kaya hindi sigurado ni Christy kung saan nanggagaling yung dugo na bumabalot sa katawan ng matanda. Ang mas creepy pa ay meron din daw dugo sa bibig nito at sa leeg. Gulo-gulo rin daw ang buhok ng matandang babae. Akmang aambahan na raw sana si Christy pero buti na lang ay nagawa niyang bumalik sa katinuan niya at nakatakbo pa siya pabalik sa amin. Ang suwestyon ko lang naman noon ay kung nagsasabi nga ng totoo si Christy ay dapat isumbong namin ito sa mga teachers. Medyo pabiro ko pang sinabi iyon kasi nagdududa pa rin ako sa mga kwento niya. Pero agad siyang sumang-ayon sa akin habang nanginginig pa ang mga kamay niya. Doon ay nagkatinginan na kami ng iba pa naming mga kasamahan sa tent. Dali-dali kaming tumakbo noon sa mga teachers namin at sinabi ang nakita ni Christy. Noong kausap na namin sila ay doon na hindi napigilan ni Christy ang kanyang pag-iyak. Hindi kami natulog noon sa tent namin at doon kami sa office kasama ng ibang mga teachers. Gawa ng ayaw ni Christy dahil malapit lang yun doon sa kung saan niya nakita yung matanda. Nang magising kami kinaumagahan ay nagulat kami sa announcement. Nalilipat daw kami ng ibang school dahil sa insidenteng iyon. Naging usap-usapan iyon sa amin dahil may isa sa amin ang nakarinig na aswang daw iyon na nakatira sa kakahuyan. Looking back, siguro ang aswang na iyon ay real deal kasi kahit mga teachers namin noon ay nagpanik talaga. Pati yung head ng school doon. Naging traumatic experience iyon kay Christy at sa ngayon ay medyo okay naman na siya. Pero hindi ko lubos maisip kung ano kaya ang nangyari sa amin noon kung hindi niluwa ni Christy ang ampalayang ayaw na ayaw niya.
Tawagin niyo na lang akong Jay. Isa akong freelance video editor sa halos 3 channels dito sa YouTube. Yung isa ay cooking show ang ginagawa niya. Yung isa naman ay fashion vlogger. At yung isa naman ay may kinalaman sa ghost huntings, yung mga content niya. Sa kanilang tatlo ay mas interesting talagang i-edit ang gumagawa ng ghost huntings. Para kasi ako nag-e-edit ng mga tanga. No offense sa mga gumagawa ng ganitong content ha, pero wala talaga akong nakikitang sense sa paggawa ng content na ito. Para kasing nagsasayang lang siya ng oras. Pero ano bang magagawa ko, pareho naman kaming kumikita dito. Minsan kasi ay ako na lang din ang naglalagay ng nakakatakot na sound effects para kunwari ay may sense naman ng sinasabi ng vlogger at matakot na rin ang mga manonood. O diba? Naglolokohan lang ang gawain na ito pero kumikita kami. Yun ang nasa utak ko talaga noon. Hanggang sa isang gabi, habang nag-e-edit ako ay may kakaiba akong nakita sa video na kuha ng vlogger na iyon. Napansin ko ang eksenang iyon sa video. Kahit na sobrang bilis lang ay nangilo ako nang marinig ko ang kaluskos na iyon. Kahit nga rin ang vlogger na may kuha noon ay sinabi sa video niya na nangilo daw siya at nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Kung naniniwala lang siguro ako sa mga curse video na iyan, ay itinigil ko na ang panonood at pag-e-edit noon. Pero mas lalo lang talaga akong na-curious. Kaya ang ginawa ko ay in-slow mo ko ang footage. Ang gusto ko lang talaga makita noon ay kung nahagip ba ng camera kung saan nanggagaling ang kaluskos. Pero mas sobra pa pala doon ang nakatakda kong makita. Hindi multo ang nakita ko. Kung hindi, isang nilalang. Nilalang na kailanman ay hindi ko inaasahang makikita ko sa tanang buhay ko bilang isang video editor. Hindi malinaw ang paghagip ng camera. At kung hindi mo nga i-slow mo, ay hindi mo ito mapapansin dahil sa sobrang bilis. Pero dahil nga na-slow mo ko ay pinost ko ang video sa mismong eksenang iyon at zoom in ko. Hindi yun gaanong kalinaw pero kitang-kita ko ang mga mata nito na sobrang namumula. Sobrang payat din ito at nakakakuba. Isa pang mapapansin mo sa kanya ay meron itong mahabang kuko na matutulis din. Hindi ko lang matansya kung dugo ba ang kulay pula sa kanyang mga bibig o dala lang ng mga mata niyang nagliliwanag. Pero sa pagkakataong iyon, sigurado ako, hindi multo ang dapat i-content ng mokong na ito. Kung hindi, ay mga halimaw. Agad kong sinabi sa vlogger ang tungkol doon at nalaman ko na alam na pala niya ang tungkol doon. Tinanong niya ako kung napanood ko na ba ang buong vlog pero ang sabi ko ay hindi ko pa napanood hanggang dulo. Kaya agad kong in-skip habang nasa linya pa siya. Ganoon na lang ang gulat ko nang makita na nagtatakbuhan na sila ng kanyang mga kasama. Sa parte daw iyon ng video ay may humahabol na sa kanila. Hindi nila makita dahil sa dilim pero mabilis daw ito at nakakarindi sa tenga ang mga kaluskos. Kasalukuyan daw ay nasa albularyo sila ngayon para magpagamot at tignan na rin kung nasundan sila ng aswang. Good thing daw na hindi sila naabutan dahil nakapasok kaagad sila sa kanilang van. Pero ang mga sumunod niyang sinabi ay inexpect ko na. Wala na raw muna akong trabaho sa kanila dahil hindi nila kinaya ang nangyari noong gabing iyon. Kung kailan sila babalik, hindi ko na rin alam. Ang alam ko lang ay wala na akong trabaho. Siguro, curse clip nga yung napanood ko.
hindi ko alam kung may nakapanood na nito, lalo na sa mga matatanda. O kung may nakapanood na, dahil nga rin sa katandaan na ay baka patay na ang mga iyon. I saw an old film sa ancestral house namin dito sa Batangas. It dates back in the 90s pa ata, 1940s to 1960s. Ganoon kasi ang vibes na binibigay ng film na yon. Interesado ako sa mga horror stories kaya nung nalaman ko na tungkol sa aswang ang film na nakalkal ko lang dito sa lumang basement, ay agad ko itong sinet up. Tinulungan naman ako ni Daddy sa pagpe-play nito dahil siya lang naman ang nakakaalam kung paano iyon gumagana. Kagaya ko ay hindi niya rin alam kung ano ang kwento ng pelikula sa film na iyon. Pero naalala niya na ayaw ipanood sa kanya iyon ng lolo ko. Pero look at us that day. We watched it together pa. Isang salita lang ang review ko pagkatapos namin mapanood ang nasa loob ng film na iyon. Nakakapangsisi. Noong unang mga parte medyo okay pa. At kung tutuusin para siyang reality film o di naman kaya yung kagaya ng mga vlog. May magtotropa na nag-decide na mag-camping sa isang forest para raw may thrill. Tapos ang plot may serial killer doon. Medyo nangunot lang kami ni Daddy nang bigla na lang nagkaroon ng twist kung saan biglang namatay ang serial killer dahil sa isang aswang. That aswang pop out of nowhere. Kaya medyo out of the script talaga siya. Pero dahil parang vlog tape nga yung pag-film, as long as buhay yung bida, ay nagro-roll yung film. Napaka-interesting rin kasi yung mga effects. Kahit black and white, ay tingin namin ni Daddy ay sobrang effort. May eksena nga rin doon na nagtatago ang bida sa mga makakapal na halaman habang nire-record ang ginagawa ng aswang sa mga kasamahan nito. Walang awang ginutay-gutay ng aswang ang mga katawan. Tinanggal ang mga lamang loob at kinain ang mga iyon. Kahit nga ang braso ay ginutay-gutay rin. Mas lalo akong nahindik noong dinukot rin ng aswang ang mga mata ng iilan sa mga cast at rinig na rinig talaga ang mga sigaw nila. Hanggang sa ang aswang ay napatingin sa kamera. Agad akong napasigaw sa eksenang iyon nang takbo sa bida. Ang immersive kasi ng pagkakakuha kaya parang pakiramdam mo ikaw yung nasa posisyon na iyon. Pero laking panghihinayang ko nang maabutan din siya ng aswang. Ilang minuto lang ay kahit hindi pa niya ubos kainin ang mga lamang loob, umalis na ang aswang dahil sumikat na ang araw. Akala ko nga ay doon na nagtatapos ang film. Pero may isang lalaki na pumulot ng kamera at ganoon na lang ang gulat namin ni Daddy nang makita ang pamilyar na muka. Tumingin kami sa larawang nakakabit sa dingding at balik sa pinapanood namin. Si Lolo iyon at iyak siya ng iyak. Sorry din ito ng sorry hanggang sa nag-end na. Hindi namin alam ni Daddy kung ano ang nangyari. Pero we thought that something was wrong. Masyado yung realistic para lang maging isang fake movie. Ako po si Phoebe. Isa akong nurse. Sa halos 6 na taon ko na sa propesyong ito, may isang pangyayari ako na hindi makakalimutan noong unang taon ko pa lang. Iyon ay noong pinadala kami ng higher ups namin sa isang rural area para tulungan ang mga tao doon. Marami ang nagkaroon ng sakit doon. Akala nga namin noong una ay nakakahawa o fatal talaga. Pero nung dumating kami doon, lahat sila ay may sintomas lamang ng ubo sa kasipon. Yung iba ay nilalagnat lang. Pero dahil nga sa malayo yun sa Kabiasnan,
ang simpleng mga sakit na iyon ay nakakamatay na sa kanila. Hindi rin naman kasi sila nakikihalubilo sa ibang mga tao, maliban sa mga katribo nila. Bago-bago lang din nung mag-open daw sila sa mga tao, dahil nga sa gusto rin ng kanilang bagong ninuno na malaman kung ano man ang nasa labas ng kanilang lugar. Pero ayun na nga, hindi nakayanan ng mga katribo nito ang dalang kung ano-ano raw ng ibang mga tao, lalo na ang mga sakit. Kahit na simpleng pagbahing lang ay pwede itong maging malaking problema para sa kanila. Kaya upang solusyonan iyon ay kailangan din nila ng solusyon na ginagawa ng mga dayo, kami at ang medisina na aming mga dala. Pagdating namin, naging maayos naman ang pakikitungo nila sa amin. Siguro yun ay dahil gusto rin naman nilang magbago at malaman kung paano makisama sa amin. Bilang pasasalamat pa nga sa magiging tulong namin sa kanila, ay pinakain pa kami ng kanilang specialty. At ang main na sahog ay mula sa karne ng baboy ramo. Maayos naman ang mga naging unang araw namin doon hanggang sa sumapit ang ikatatlong araw namin. Hapon pa lang ay aligagana ang mga tao mula sa tribong iyon. Lahat ng mga alaga nila ay nilalagay nila sa silong. Hindi nila iyon ginagawa nung mga nagdaang araw. Ang iba naman ay kahit hapon pa lang pinapapasok na ang mga anak. Ang leader nga ng tribo na iyon ay agad na rin kaming pinapasok sa bahay niya upang makapagpahinga na raw kami. Agad kaming nagtaka sa kung bakit nila iyon ginagawa. Parang lahat sila ay takot sa mga susunod na mangyayari. Habang nasa loob kami ng bahay ay hindi ko maiwasang ma-curious kung ano ang nangyayari sa labas. Kasi kahit ang mga bintana ay may makakapal na kurtina. Habang natutulog na ang iba kong mga kasama ay dahan-dahan kong hinawi ang kurtina. At laking gulat ko nang may makita akong isang tao na may ulo ng aso na nakatayo sa gitna ng daanan. Pumipitik-pitik ito habang naglalakad at para bang nagmamasid. Pansin ko rin na may tumutulo mula sa bibig niya na laway at meron itong mahahabang kuko. Nakakahindik ang itsura nito at para bang wala sa wisyo. Bago ko pa man mapagmasdan ng maigi ay nagulat ako nang bigla akong hilahin ng kanilang ninuno at sinabihan na huwag daw akong maingay. Nang mag-umaga na ay doon na sila nagpaliwanag. Ang nakita ko raw ay ang dating ninuno ng tribo nila. Sa totoo lang daw ay may lahi silang mga aswang. Pero wag daw kaming mag-alala dahil malinis ang pagkain na binibigay nila sa amin. Isa pa, hindi naman daw talaga sila kumakain ng laman ng mga tao. Labag iyon sa kanilang patakaran una pa lang. Pero ang ninuno daw na nakita ko kagabi ay pasikretong pinapakain dati ng karne ng tao ang mga tao dito. Nalaman iyon kaya napatalsik siya sa pwesto. Pero minsan daw ay bumabalik siya sa lugar na iyon. Pero hindi na lang tao ang inaatake niya, kundi ay pati na rin ang mga kalahi niya. Nakabalik naman kami ng ligtas matapos namin magawa ang aming parte. Pero sana ay hanggang ngayon, ligtas pa rin ang mga tao sa tribong iyon. Siguro ay mababanas kayo o maiinis habang nakikinig kayo o nagbabasa ang kwento kong ito. Gusto ko lang din kasing ibahagi ang karanasan kong ito patungkol sa engkwentro ko sa aswang. Pero dahil noong dalaga pa ako nito nangyari at ang ugali ko noon ay may pagkamaarte, sana ay mapaunlakan nyo pa rin kahit papaano. Panahon yun na palagi kaming nagtatravel noon. Palibhasa kasi ay spoiled naman kami at
malaki naman ang allowance na binibigay sa amin ng parents namin. Kaya kung saan-saan kami pumupunta. Nagsimula ang lahat ng iyon nang biglang nasira ang van na sinasakyan namin. Hindi ko alam kung ano ang nasira doon. Gulong ba o makina? Ewan. Hindi ko alam kasi wala naman talaga akong pakialam. Ang nasa isip ko lang noon ay gusto ko nang magpahinga. At sa lugar kung saan kami nasiraan, napapaligiran lang kami ng mga puno. Kaya ang naisip ko noon, kailangan na namin makapunta sa susunod na bayan. Habang nag-aaway kami patungkol sa kung paano iyon masusolusyonan, may isang matandang lalaki na nagbibisikleta ang dumaan at biglang huminto sa gilid namin. Creepy ang vibes ni Lolo kaya ang instinct ko kaagad noon ay huwag siyang kausapin at magtago na lang sa gilid ng boyfriend ko. Ang ilan naman sa tropa namin ay sinabi ang tungkol sa nangyari. Napakamot pa noon sa ulo yung matanda at sinabi na delikado raw sa lugar na iyon tuwing gabi. Kaya magpalipas na raw muna kami sa bahay niya. Agad naman akong sumabat noon na mas delikado kung susunod kami sa creepy looking guy. Agad akong sinuway ng boyfriend ko at ng iba pa naming tropa pero natawa lang si Lolo dahil hindi nga naman daw katiwa-tiwala ang mukha niya. Nag-decide sila na susunod sila kay Lolo pero hindi ako nagpatinag. Hindi ko talaga gustong umalis sa van na iyon lalo na at nang tinanong ko kung semento ba yung bahay niya o hindi, ang sabi niya ay gawa lang daw iyon sa kawayan. Nalukot ang mga mukha ko at mas lalong nahirapan silang pilitin ako. Hanggang sa maya-maya ay dumating ang kotse ng isa naming kasama. Isang van at isang kotse kasi kami pero hindi namin ine-expect na babalikan kami kasi nga hindi namin masabi ang nangyari sa amin kasi wala ngang signal. Laking tuwa ko noon nang makita ko ang kotse at ang dalawa naming tropa na magjowa din na bumalik. Agad akong sumakay doon at sinundan ako ng boyfriend ko. Sinabihan kami ng matanda na delikado raw ang biyahe papuntang bayan dahil gabi na. Pero hindi kami nakinig. Ang naging paalala na lang ng matanda dahil sa katigasan ng ulo ko ay kahit na anong mangyari, huwag daw kaming hihinto. Habang nasa biyahe kami ay nag-aaway kami ng boyfriend ko dahil sa inasta kong iyon. Hanggang sa biglang napapareno ang tropa naming nagda-drive. Nang tumingin kami sa harapan, may nakita kaming isang babae na gulo-gulo ang buhok. Nanlilisik ang mga mata nito at nakatayo sa harapan ng kotse namin. Humihingal ito at may dugo-dugo pa sa kanyang bibig. Nang ngumiti ito ay biglang lumawlaw ang kanyang mahabang dila. Halos atakihin ako noon sa puso dahil sa nakita ko. Buti na lang at alerto ang kaibigan namin at imbes matakot, agad niyang iniwas ang kotse sa babae at mas binilisan pa ang pagpapatakbo. Nakatingin kami sa likod dahil tinatanong niya kami kung nakasunod pa raw ba sa amin ang babae. Oo naman ako ng oo habang nanginginig. Tumatakbo lang ito nang walang saplot sa paa pero sobrang bilis niya. Maya-maya lang ay sumigaw na ang tropa namin na nandoon na raw kami sa bayan. Nakita ko mismo ang unti-unting pagtigil ng aswang sa paghahabol sa amin at pagpapalit nito ng anyo bilang isang baboy. Habang mahimbing nang natutulog ang iba naming tropa doon sa bahay ng matanda, ni hindi ako makaidlip. Nang maayos na raw ang van sa tulong ng matanda na dati raw ay isang mekaniko, ay agad silang sumunod sa amin. Binigyan din nila ako ng isang bote na tinatawag nilang lana at yun ay sabi rin daw ni Lolo. Ang attitude ko sa kanya pero ang bait niya para bigyan pa rin ako ng lana. Dahil kasi sa lana na iyon ay pakiramdam ko mas kumalma ako at mas napanatag ang
ang kalooban ko. Kung saan ka man ngayon, Lolo, ilang taon na ang lumipas, pero sana ay okay ka pa. Maraming salamat sa tulong mo at pasensya na. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko sa inyo na may nahuling aswang noon ang lolo ko sa probinsya? Kahit maniwala man kayo o hindi ay gusto ko na rin itong ikwento sa inyo. Tawagin niyo na lamang po akong Win. Bata pa ako nito at nangyari ito noong umuwi kami sa probinsya upang bisitahin na rin si Lolo Polds at magbakasyon. Pero yun yung bakasyon na hindi ko naman inaasahan. Sa umaga, mukhang normal naman ang lahat. Naglalaro ako sa ibang mga kaedaran ko. Nagkukwentuhan ang mga matatanda. Tipikal na probinsya vibes. Pero nang sumapit na ang gabi, ay niiyak ng mga bata. Wala kang maririnig. Ang tahimik at tanging mga palakalang sa palayan at kuliglig ang iyong maririnig. Minsan, tinanong ko si Lola kung bakit niwala man lang ingay. Sa syudad kasi ay kahit alauna na ng madaling araw, may mga maiingay pa ring motor. Nakala mo naman ay hinahabol sila ng kung ano at nakikipagkarera. Pero sa probinsya, wala talaga. Bago pa man makapagsalita si Lola, ay maya-maya ay nakarinig kami ng kaluskos sa bubungan namin. Biglang natawa ang lolo ko sa gilid at saka ginising si Papa sa kabilang kwarto. Lumabas na rin ako ng kwarto para tignan ang nangyayari at sinundan naman ako ni Lola. Sa bagay kasi ay hindi rin siya makatulog dahil sa kaluskos noon sa bubungan namin. Kahit si Mami ay napalabas na rin at agad akong nilapitan. Lumabas si Lolo at Papa at susundan ko sana siya pero agad niya akong pinigilan. Sabi niya sa akin noon ay mas protektado daw kami sa bahay dahil sa mga anting-anting at kung ano-ano pang mga nakasabit sa aming dingding. Ilang minuto ang nakalipas matapos makalabas ang Lolo at Papa ay may narinig kaming putok ng mga baril. 4 iyon at sunod-sunod hanggang sa makarinig kami ng isang nakakabinging tili. Matinis iyon at rinig mo ang daing sa boses niya. Siguro ay dala na rin ng gulat, hindi kaagad nakapag-react si Mama nang kumalas ako sa pagkakahawak niya at tumakbo palabas ng bahay. Saktong paglabas ko ay bumagsak sa harapan ko ang dugo ang nilalang na may maiitim na pakpak. Nakakapangilabot ang itsura noon at nang magtama ang mata namin ay agad siyang sumigaw dahilan para makita ko ang maliliit ngunit marami at matutulis niyang mga ngipin. Pero bago pa man ito may magawa sa akin ay napasigaw ang lolo ko at may ibinuhos doon sa nilalang na isang likido dahilan para ito ay tumili at kitang-kita ko ang pag-usok ng balat niya. Agad akong hinila ng mama ko na naabutan na pala ako. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil nawalan na raw ako ng malay matapos kong maengkwentro ng harap-harapan ang aswang. Pero kinaumagahan, nung hinanap ko kung nasaan iyon, ay sinabi lang sa akin ni Lolo at Papa na nasunog na raw nila ang katawan ng aswang at nailibing na. Nang mga sumunod na araw, hanggang sa matapos na ang bakasyon namin, ay wala naman nang gumambala sa amin. Pero sa loob-loob ko ay parang nangihinayang na rin ako dahil hindi ko man lang nakita pa ulit ang aswang na iyon. Hindi ko man lang siya nakita na mailibing man lang.
Isang artist ang Tia Lu ko. Nagpe-paint siya ng mga mural sa malalaking walls at talagang passion niya iyon. Kaya nga kahit nung buntis na siya, ay hindi pa rin siya tumitigil sa pagtanggap ng komisyon. Dahil sa nakikitira ako sa kanila, rinig na rinig ko minsan ang pag-aaway nila ng kanyang asawa. Siyempre ay nagpapanggap na lang ako na hindi ko sila naririnig dahil nasa labas ako noon. Pinapaaral na nga ako ng mag-asawa. Aabalahin ko pa ba sila? Salingkit-kit lang naman ako doon. Pero minsan talaga ay hindi ko lang talaga maiwasang marinig kung patungkol saan ng pag-aaway nila. Yun nga ay dahil buntis si Tia Lu. Delikado raw kasi sa mga buntis ang umakyat sa mga matataas at baka mahulog pa ito. Sinisiguro naman daw ni Tia Lu na hindi siya tatanggap ng mga nasa matataas na lugar. O di naman kaya ay ang mga pintura ay dapat safe sa mga buntis gaya niya. Pero kahit na anong pag-a-assure ni Tia Lu sa asawa niya, ay hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Isa pa ay medyo may pagka-careless din naman kasi si Tia Lu. Kahit ako ay pansin ko yun kaya nung one time ay ako na mismo ang lumapit sa asawa niya. Sinabihan ko siya na pagkatapos ng klase ko ay agad akong dediretso kay Tia Lu upang samahan siya. Alam ko kung gaano kamahal ni Tia Lu ang pagpipintura, kaya hindi niya magawang iwan iyon. Pero syempre ay may point din naman ang asawa niya. Buti na lang at ginawa ko iyon dahil isang hapon naabutan ko si Tia Lu na may kausap na isang matanda. Pangiti-ngiti ang dalawang iyon, kaya nung una ay hindi naman ako nag-alala o ano. Hanggang sa papalapit na ako at napansin ko na parang sa bawat segundo ay patingin-tingin ito sa tiyan ng tiya ko. Medyo kumunot na ang noo ko noon kaya mas binilisan ko na ang paglalakad. Mas lalo akong naalarma nang tinuro-turo na ng matanda ang tiyan ni Tia Lu at parang wala lang iyon kay Tia. Halos maubusan na ako ng hininga nang bigla akong tumakbo at hinablot ang kamay ng matanda bago pa man ito magawang mahimas ang tiyan ni Tia. Agad kong pinagalitan ang matanda at pinaalis siya. Takang-taka noon ng tiya ko dahil sa inasal ko. Masyado raw akong walang respeto sa matanda. Nagtatanong lang naman daw ito patungkol sa mural na ginagawa niya. Nagpaliwanag naman ako sa kanya na hindi ko intensyon na maging bastos. Sinabi ko rin sa kanya na hindi naman sa mural nakatingin ang matanda, kung hindi sa tiyan nito. Ipinakita ko sa kanya ang dala-dala kong lana na kanina pa bumubula. Ipinadala sa akin iyon ng nanay ko, kapatid ni Tia Lu, bago ako umalis sa probinsya namin. Napabuntong hininga na lang si Tia Lu at nakita ko ang bakas ng pag-aalala niya sa muka bago hinimas ang pinagbubuntis nito. Simula noon ay tinigil na muna niya ang pagpipintura ng murals dahil baka balikan siya ng matanda. Hindi ko na rin sinabi kay Tiyo ang nangyaring iyon at baka mag-away pa ulit sila ni Tia. Pero ang mahalaga naman ay hindi na napahamak pa si Tia at ang ipinagbubuntis nito.